Okay mga sir, yan po yung andar ng Rider 150, makalugkog, lalo na kapag nire-rev mo ng kaunti is lalong umiingay. So ang suspetsya natin dito, sigunyal bearing mga kabro, at check na rin natin yung kanyang dalawang balancer bearing. Okay, baba na natin tong kanyang makina mga bro pagkatapos ng ating intro. A few moments later. Okay, nabaklas na po namin yung makina mga kabro. Yan. Okay, yung number 1 napapalitan po namin dito ay yung kanyang balancer bearing. Ito, dalawa. Yan. Ang size ng balancer bearing niya 6204 mga kabro. Yan, 6204. Ito. Tapos yung isa 6004. Tama ba? Nasaan na yung number niya? Ito. 6004 mga kabro. Yan ito. 6004 at saka 6204. Na bearing, dalawa. Yan o. Lakas yung kalog. Kasing lakas ng kalog ni Kagawad mga kabro. At siyempre, yung dalawang sigunyal bearing na para sigurado na. Yan, dalawa. Nasaan na yung sigunyal? Okay, dalawang sigunyal bearing, dalawang balancer bearing. Yan, tapos sabay na natin yung piston ring tsaka dalawang valve seal. Tapos mga gasket. Ay, 4 na valve seal pala. Tapos mga gasket na nasira. Black gasket, magneto gasket, nasira. Yung side gasket hindi naman nasira mga kabro. Natin ay pare. Yan. Baka isang multi-vibrate natin. Pati to. May issue to, maingay. Ayan yung nasa tambutso, yung cover ng tip. Ayan, in-order niya sa Shopee. Kaya lang nung dumating, bitak na. Ayan o. Kasi Brad. Mahal kasi to, 100,000 to. Tayo na. Okay, so kuan muna tayo, papalitan natin ng bearing to, tapos bili tayo ng dalawang balancer bearing. Yan. One eternity later. Okay. Napapalitan na natin ng dalawang sigunyal bearing mga kabro. Yan. Smooth na ulit yung ikot nito mga kabro. Okay na. So bali itong bearing na to yung nagpalitan, magaspang. Ikot mo nga pare. Magaspang yung ikot mga kabro. Kaya pinalitan na natin dalawang bearing. Simbolin na lang natin. At yung dalawang balancer bearing, ito na, bago na to. Napalitan na rin natin. Ang number nito mga kabro ay 6204. 6204 yung ito. At yung isa naman ay 6004. Okay, assemble na tayo. Tapos kain muna tayo ng tanghalian. A few moments later. At pagkatapos naming mananghalian mga kabro, ito na, na-assemble ko na yung kanyang makina at naisalpak ko na yung transmission set. At makikita nyo dito mga bro ay pinapainitan ko gamit ang torch ang kanyang crankshell. Yan, para smooth natin maisalpak yung kanyang sigunyal bearing. Diretso na pati yung kanyang sigunyal. Yan, wala kasi tayong special tools na pang-salpak sa kanyang crankshaft dahil mahigpit itong kanyang crankshell, yung salpakan ng bearing ng sigunyal. Kaya pinapainitan na lang muna natin para smooth katulad nito. Yan, papasok na natin yung sigunyal at yun, okay na mga bro, swak na swak. Okay, kung makikita nyo dito, malalaman nyo kung talagang swak na yung sigunyal nyo. Yung connecting rod, yung kalahati niya is nakapantay sa mismong crankcase. Yan, kabilaan yan mga kabro. Yan yung malalaman kung talagang swak na at salpak na yung inyong sigunyal. Okay, so dito naman tayo mga kabro sa transmission. Kapag naka-neutral yan mga kabro, ipapaikot natin yung main shaft
at dapat free wheel yan. Tapos itong kick gear at yung primera ng ating transmission sa counter shaft, yung malaking gear sa ibabaw, dapat free wheel yan. At dapat mga bro, pantay din yung dalawang yan. Yung kick gear, yan, kick gear at yung kanyang primera. Nakapantay lang sila, pantay. Ibig sabihin, maganda yung salpak niyan mga bro. At dito sa ilalim, free wheel din yan. Dapat hindi sumasabit yung kick shaft. Yan, yung ngipin. Sasabit lang yan mga bro kapag ikikik natin. Yan, ganyan lamang yan mga bro. Okay, pakita ko na lang sa inyo mamaya ito kapag nabuo na natin yung kanyang makina. One eternity later. Okay, makalipas ang ilang sandali. Ilang oras. Buo na mga kabro. Ayun na po yung makina ng rider. Nabuo na namin. Napakalinis oh. Parang hindi na baklas. Na pare. Parang hindi na baklas na pare. Hindi mo pare. Hindi naman talaga nabaklas na oh. Binabalang natin sa babalik. Binabalang tapos babalik na ulit natin sa chassis. Spark plug. Oh. Inalis lang namin yung spark plug tapos na. Okay. So yun lang po yung mga pinalitan natin. Balancer bearing, dalawa. Tapos dalawang signal bearing, tapos 4 na valve seal. Yung piston ring hindi muna mga bro dahil baka mabitin na yung budget ni kumpare ko. Wala na pang labor sa amin na 3.5. Magkano labor, Brad? Magkano labor? 2,000 lang, parang naman. 2,000 lang. Yan. Sa iba mga kabro, ang labor nila 2.5. Mga rider. Kami, murang-mura lang. Budget meal lang kami mga kabro. Sarapan ko yan. Hindi kami palakol. Lahat sarapan. Okay, kakabit na lang mga bro. At si Brother Joby ay nagmamantika na yung kanyang mga braso. Yan, hintayin lang natin to tapos papandarin na natin. Yun lang po yung pinalitan natin dito dalawang signal bearing, dalawang balancer bearing. Valve seal. Siyempre yung overhauling ay dalawang gasket lang, black gasket at magneto gasket. Ayan, mga lodi, mga idol. Shoutout pare John Sakino. Ken Kizon. Yun. Okay. 5 years old pa lang tong motor ni pare. At pagkatapos niyang gamitin ng 5 taon pa, bibenta niya sa akin 15,000 na lang. Yan. Oh my God! Wow! 5 taon. Sana maging okay pa after 5 years. Bahala ka naman ako pare. Bali malaga si pare Jones. Ikaw naman nag-maintenance sa motor ko eh. Nasa din yung kung ano ako. Pero kapag hindi na ganyan ang itsura niya pare, yung isang rider mo na, yung pang show, hintayin lang natin na may kabit yung mga dapat ikabit mga bro, papandarin na natin to. 2 very boring minutes later. Hop! Susi mo nga pare. Yun. Paandarin na natin. Pandarin mo nga pare. Yun. Mamandar na mga kabro. Yan, okay. So, share ko lang sa mga may rider kapag mababa yung minor nyo. Habaan natin. Yan. Pag mababa yung minor, lalo na pag malamig pa yung makina nyo, maririnig nyo may lumalagitik. Okay? Pero kapag niregulasyonan nyo, mawawala. Pag minor, mababa yung minor nya, ayun, lumalagitik-lagitik. Yun po yung decompression release nya mga bro. Kaya pag tinasan naman natin yung minor, yan, tinasan natin yung minor, mawawala. Okay? So yun po yung decompression release, yung lumalagitik. Pero hindi pa namin tinanggal to kasi ayaw pang ipatanggal ni Pare Jones. Yan o. Sanay pa siya sa tunog na ganon mga kabro. Ayan o. Mas smooth na siya ngayon kaysa kanina mga kabro. Road test ko muna. Brother, nalulubat na. Paglabas ko, patayin ko na. Pero road test lang muna ni kabro. Baka mamaya hindi pa mag-cambio na pare. Mamaya lang naman eh.
Muntik pa ako sa aso na yun, bro. Ha? Yung aso na yun, muntik pa. Pambira. Ano? Okay na mga kabro. Ayos na daw. Ayun, yung pangit lang dito yung karburador. Mahirap ito, no? Yan. Bali, kailangan palitan yung kanya. Slow jet. Pero okay na mga bro. Okay na yung makina. Smooth na. Wala na yung naririnig namin na kumakalugkog. Okay mga bro, dahil pangit yung minor nung stock carbs niya, nagpalit tayo ng carburetor. May dala-dala si Pare Jones na 28mm na carbs. So pinalitan pa natin. At ngayon, testing na natin. Pisilin ko lang yung clutch. Yan. Mas maganda na yung minor niya mga bro, stable. Yan, hindi namamatay. Kasi yung stock niya kanina, tataas, bababa, tapos namamatay pag tumatakbo pag nagme-minor. Kaya ngayon ito, 28mm carbs, okay naman. Goods na goods yung 28mm na carbs mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood. Oh, wala nang gas. Ayan, balik na tayo sa ating laboratorio mga kabro. Okay, balik na tayo sa ating laboratorio mga bro. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa patuloy na suporta at pagsubaybay sa mga video natin. At yun lamang yung pinalitan natin dito. 2 cigonyal bearing, 2 balancer bearing, valve seal. Ayan, mga gasket, langis syempre mga bro. Okay, so tara na. Hanggang sa susunod na vlog natin mga bro. Pagpalain po kayo ng Panginoon.